May maglusit ang saksakan yung dulo. Di ba yung saksakan siya? Mag-umpisa na po tayo sa gawain po ng ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa mga nakikinig sa FB Live po, magandang umaga po sa inyo lahat. At salamat po sa biyaya ng ating Panginoon na pati niya tayong ginipon upang purihin at sabay na siya sa kanyang banal na pangalan po. At yung ating awitin po ay Kristiyano lamang po. Sabay-sabay po nating awitin. Manalangin po tayo mga kapatid. Dakla namin Ama, salamat po sa umaga ito sa aming gawain. Ito po ang umanguna po sa amin, ang banal na Espiritu ang siyang gumabay sa aming puso at isip. Gabay mo po ang anak mong gagamitin, itago po sa iyong likuran, pang maipayag niya po ang kanyang mga banal na salita. At yung siyang karunungan at katalinuhan pang
maintindihan po namin ang mga i-share niya po mga banal na salita. Ikaw po ang mauna sa kanya, Lord God. Bless mo po ang inyong pamilya. Ikaw po ang mag-ingat sa araw-araw nilang pamumuhay, Lord God. Salamat po na marami, Lord God. Ito po ang sabot na langin sa tayong pangalan po ng ayang bayan niyo. Ngayon po, makakarinig po tayo ng tanging bilang na inanda ng ating mga kapatid. Pagkatapos ng mga piling kababayan, piling kalalakihan po, isusunod po natin yung special number ni Brother Mark Calabacas. Are you
led me. I am the Lord, your healer. I said my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that He led thee. I am the Lord, your healer. I said my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that He led thee. I am the Lord, your healer. I said my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Purihin at pasalamatan ng Panginoon sa mga narinig natin mga awitin po. Kaya bilang isang Kristiyano na ready na ba tayo na makita ng mukhahan ng ating Panginoon? At alam din natin bilang isang mananampalataya, siya yung Diyos na nagpapagaling sa atin o siya yung magagamot po natin. Kaya ngayon po, tayo po ay tumayo bilang paggalang po ng salita ng Panginoon. At yung ating conversation po ay minuha sa Old Testament sa 2 Kings chapter 5 verse 1 to 14 po. At babasahin ko po sa wika po natin. Sabi po niya, 2 Kings chapter 5 verse 1 to 14 po. Sinahaman nga na punong hawal ang hukbo ng hari sa Syria ay dakilang lalaki sa kanyang Panginoon at marangal, sapagkat sa magitan niya'y nagbigay ng Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya rin na may malakas na lalaki na may tapang, ngunit may ketong. At ang mga taga-Syria ay nagsilabas na mga pulutong at nagdala ng bahagi na mula sa lupahin ng Israel na isang dalagita, at siya'y naglingkod sa asawa ni Haman. At sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, Mano, nawa ang aking Panginoon ay umarap sa propeta na nasa Samaria. Kung magkagayoy, pagagalingin niya siya sa kanyang ketong. At pumasok ang isa at sinaysay sa kanyang Panginoon na sinasabi, ganito ang sabi ng dalagita na nagmula sa lupahin ng Israel.
At sinabi ng ari sa Syria, yumahon ka, at ako'y magpapadala ng sulat sa hari sa Israel. At siya'y yumahon, at nagdala siya ng 10 talentong pilak at 6,000 putol na ginto, at 10 pangpalit ng biisa. At kanyang dinala ang sulat sa hari sa Israel na sinasabi, at pagka nga dumating sa iyo ang sulat na ito, ay talastasin mo na aking sinugo sinahaman na aking lingkod sa iyo, upang iyong pagalingin siya sa kanyang ketong. At nangyari nang mabasa ng hari sa Israel ang sulat na kanyang inapak ang kanyang suot, at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay? Ng lalaki ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ito sa kanyang ketong. Ngunit talastasin mo, isinasamo ko sa iyo, at tignan mo kung paano siya'y umahanap ng dahilan laban sa akin. At nagkagayon, nang pabalitahan ni Eliseo na lalaki ng Diyos na inapak ng hari sa Israel ang kanyang suot, na siya'y nagsugo sa hari na nagsasabi, bakit mo inapak ang iyong mga kasuotan? Paparituhin mo siya sa akin, at kanyang malalaman na may isang propeta sa Israel. Sa gayoy na paroon si Naaman, nadala ang kanyang mga kabayo at ang kanyang mga karo, at tumayo sa pintuhan ng bahay ni Eliseo. At si Eliseo ay nagsugo ng sugo sa kanya, na nagsasabi, ikaw ay yumahon at maligo sa Jordan ng makapito, at ang iyong laman ay sasakuli sa iyo, at ikaw ay magiging malinis. Ngunit si Naaman ay nag-init at umalis, at nagsabi, narito, aking inakalang walang pagsalang lalabasin niya ako, at tatayo at tatawagan sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos, at galawin ang kanyang kamay sa kinaroroonan, at mapapawi ang ketong. Hindi baga ang Abana at ang Parpar na mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako makapaliligo sa mga yahon at magiging malinis? Sa gayon pumihit siya at umalis sa pag-init. At ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at nagpagsalita sa kanya. Nagsabi, ama ko, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gahano nga kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis. Last verse po. Nang magkagayoy, lumusong siya sa sumugbong makapito at sa Jordan. Ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos, at ang kanyang laman ay nagsapuling gaya ng laman na isang munting bata, at siya'y naging malinis po. Purihin po yung salita ng Diyos. Ngayon po, ihanda po natin yung ating Diyos sa isipan upang pakinggan po yung mensahe ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang lingkod na si Brother Arlan Bacan po. So magandang umaga po mga kapatid. Muli po sa lahat, dahil po sa ating FB viewers. Ang suggestion po kay Brother Toy, dalawa lang yung basahin niya eh. Pero binasa niya lahat. So, mabuti po yun. So, muli po muli sa inyong lahat. Ang ating pong paksa ay yung ang Diyos ay nagpapagaling physically and most importantly spiritually. Kaya maganda yung ating mga tanging bilang. Sinasabi sa verse 1, sinaman nga na punong kawal, hukbo ng hari sa Syria, ay dakilang lalaki sa kanyang Panginoon at marangal
sapagkat sa magitan niya inagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya rin na may malakas na lalaki na may tapang, ngunit may ketong. So, ang leprosy, konting Wikipedia. Ang leprosy ay tinatawag na ketong sa Tagalog, at ito ay tinatawag na Hansen disease. Isang talamak at nakakahawang sakit sa balat na sanhi ng bakterya, and so on and so forth. So yung ketong, sa matagal na panahon, ito yung pinaka-chronic disease. But thank God, ito na ngayon ay nagagamot na. Nagagamot na ang ketong, at maraming sintomas yan sa balat natin, sa balat. Yung mga pulang patse sa balat natin na nakakahawa. At ito ngayon nagagamot na. At ang pinakamalubhang cases ng ketong ay sa India. Dahil nga ang India ay underdeveloped country. Ibig sabihin, hindi siya ganong mayaman, mahirap yun sa India. Kaya poor care, yung mga system, di ba? Pagka mahirap ang bansa, yung care system, yung sa government, mahina. Alam, dito pala yung si doktora, baka nagkakamali ako sa aking mga info. Pero, noong 1998 daw, nanatala ang Pilipinas ay free from ketong. And then, sa panahon natin, as of 2022 daw ay marami pa rin, mga 10K cases pa rin ang ketong. At pag ang ketong ang sinasabi, inihihiwalay yung tao yun, ilalagay sa Palawan. At dahil nga sila'y nakakahawa. Pero ngayon sa panahon natin, marami ng hospital yan, sa Palawan, sa Bicol, San Lazaro, nagagamot na yung ketong. So yun yung physically info sa ketong. Nagagamot na siya ngayon. But during the early times, ay siya ang pinakamalubhang sakit. Pag may ketong ka, parang, nandidiri ba yung word? O, dati nga, nung panahon namin, kurikong. Bakit itong kurikong? So, ay dali, balod yung anaking kurikong King Kong na yung balod Pero, ano pa ba ng mga bata yun? Yung kurikong? Hindi na, no? So, yun ay nakakahawa din, mga kapatid. Pero most importantly, ang sakit na ito ay nasa Biblia. It's associated with kasalanan. Kasalanan ng ketong ng kasalanan. At ang mga halimbawa sa Numbers, sa mga bilang, noong si Miriam at si Aaron ay nagsalita ng laban kay Moses. Numbers 11, chapter 12 and 13, for your reference, ay nagkaroon sila ng ketong. At si Miriam naman ay nagsisi at siya ay pinagaling din naman. At isa pang pagkakataon, si King Uzziah ay pumasok siya sa tabernacle, sa kaban. Hindi naman siya sacerdote. Pinarusahan din siya ng Panginoon, si King Uzziah, ng ketong. So ang ketong sa Old Testament, it was associated from sin. Yung ketong ng kasalanan. Yung ketong ng kasalanan na binayad ng Panginoong Kristo sa atin. Kaya pag may ketong, nandiyan ang kasalanan. So binasa na ng ating kapatid yung ating, Sabi sa verse 1, point number 1, sinaaman na punong kawal. Sinaaman ay puno na siya ng credential Anong unang credential ni Naaman? Siya ay punong kawal na mukbo sa hari ng Syria, number 1. Siya ay dakilang lalaki sa kanyang Panginoon. Number 3, siya ay marangal
Number 4, siya na may malakas na lalaki na may tapang. Subalit, may depekto siya. Ngunit siya'y may ketong. Ganyan ang tao, mga kapatid. Marami siyang credentials, marami siyang pinag-aralan. Kung hiwalay sa Diyos, kung hiwalay sa Diyos ang tao, kung siya'y nabubuhay sa kasalanan, ay walang silbi, walang kwenta ang tao kung hiwalay sa Diyos. Ganyan si Naaman. Ngunit siya'y may ketong. Kaya ang tao, kung wala sa Panginoon sa Kristo, hindi siya gagaling, hindi lang ng physically, hindi siya gagaling spiritually. Kaya, ang isang tao na wala sa Panginoon, may kulang sa kanyang buhay. Ganyan si Naaman, mga kapatid. Bagamat siya'y successful, bagamat siya'y nandoon sa antas na mayaman siya sigurado siya ay may posisyon Meron siyang successful sa iba't ibang bahagi ng kanyang buhay, pero may kulang. Siya ay may karamdaman. Hindi lang physically, kundi spiritually. Kaya, yung binasa ng ating kapatid, I try to summarize, Pero, yung lingkod ng asawa ni Naaman, na bihag nila, ay may alam tungkol sa remedyo ng kanyang sakit. Ito'y babae na hindi pinangalanan, pero sabi ng babae, nabihag nila, bihag nila Naaman. Pero hindi siya nag-atubili na sabihin na may solusyon. Yung may solusyon. Ang solusyon ay pumunta doon sa propeta sa Samaria. Ito nga yung si Eliseo. So yung hari ng Syria ay mahalaga sa kanya yung general niya. Kumbaga, panahon ng ganyang presidente, meron siyang general, Yung si Duterte, general na nun, si Bato Kaso baka madahil kayo sa akin. Pero, example lang yun, Presidente, ang general niya si Bato. Ay, si Naaman. So, concern yung hari, Concern yung hari. At nagpadala siya ng sulat doon sa hari ng Israel kung saan nandoon si Eliseo. At nagalit yung hari ng Israel. Sabi niya, nagpadala ka ng sulat sa akin, ako ba ay Diyos? Nagpapagaling ba ako? So, mainit din ang ulo ng hari, Para bang na-insulto. At yun ay nalaman ni Elias. Sabi ni Elias, bakit mo hinahapak ang damit mo? Handa ako namang ituro ang remedyo at ang solusyon. At sabi ni Elias, ni Eliseo, ganito lang ang gagawin ni Naaman Mandiluya mo kay Ilog Jordan. Makatabi lang. Makatabi to. Yun lang ang gagawin niya. Pero si Naaman, siya ay hindi mananampalataya Siya ay hindi mananampalataya. Ganito ang sabi niya sa verse 11, ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi. Kasi si Naaman at ang kanyang kawal ay nagpunta na doon sa lugar ni Eliseo. Si Eliseo, for some reason, hindi niya hinarap si Naaman. Nag-utos din siya kung anong gagawin ni Eliseo. Nag-utos siya na mandilo ka kay Ilog Jordan 7 times, deep. Kaya yung attitude ni Naaman, ganun pa rin ng isang hindi mananampalataya. Siya ay mainitin ang ulo. Hindi siya nilabas kasi ni Eliseo Sabi sa verse 11, ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi, narito aking inakalang walang pagsalang lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos.
at pagagalawin ng kanyang kamay at sa kinuroroonan at mapapawi ang ketong. So, hindi natin alam, hindi sinabi yung reason dito, bakit hindi lumabas si Eliseo upang harapin si Naaman. Pero sinabi niya yung gagawin niya. Kaya ganyan ang tao na hindi wala pa sa Panginoon. Siya ay nagalit, magbusit niya. Kasi, sino ba naman ako, di ba, mataas na tao ako. Pero hindi ako hinarap ni Eliseo. Ganyan ang tao pag wala sa Diyos. Siya ay mayabang. Mayabang siya. Eh, dapat kilalanin niya ako general ako Ganyan ang taong wala sa Panginoon. Sabi nga, kumisan, tayo mga Kristiyano din, may sakit na tayo, nagmamalaki ba tayo sa Panginoon? Di ba, ganyan tayo? Ganyan yung hindi mananampalataya. Ganyan din tayo mga mananampalataya May sakit na tayo, hindi pa tayo, nagmamalaki pa tayo sa Panginoon. We do it in our own ways. Ganyan ng tao. Dapat hinarap niya ako. Ganyan talaga ang hindi mananampalataya. Hindi mababa ang loob. Di ba yung ating lesson kahapon, yung matchmaker, mababa ang loob niya. Nagmamalaki pa siya sa Panginoon. Kaya sabi niya, mataas na tao ako ba't di mo ako hinarap? Ganyan din ang taong wala pa sa Panginoon. Marami siyang ipinagmamalaki sa buhay niya. Nagbibigay naman ako sa church Mabait naman ako kaysa sa iba. Ang taong may karamdaman, hanggat di niya inaamin na siya'y may karamdaman, na siya'y nawawala, na siya'y naliligaw, na hindi niya maidiligtas ang sarili niya, hindi siya gagaling. Diba ganyan ang tao? Yung Lunas, sinasabi na ito yung iinumin mong gamot. Sasabihin ng Kristiyano kumisan, mas kapad kay ni Ito mo ako po ni So, may ininom akong gamot. Pero mas kapad kay ni mas iskabuntok. Sinasabi ng doktor, ayan na yung gamot Pero yung kapad-kapad, ano sa Tagalog ang kapad? Hiyang. Yun. Maraming Tagalog dito sa Kabulacan. So, hiyang. So, ibig sabihin, matigas ang ulo, inaaman. Siya'y mapagmalaki, mapagmataas, mayabang, na may sakit na siya, nagmamalaki pa siya sa Panginoon. Kaya kumisan daw, ang isang Kristiyano, kumisan daw, binibigyan ng sakit upang nakahiga, upang nakatingin sa itaas. Kumisan di tayo tumitingin sa itaas Nakatingin tayo sa ating sarili. Na kaya ko to. Parang sinabi ni Naaman, malakas ako. Punong kawal ako Hindi ako tatabla ng ganyan-ganito. May ito nga Ayun ang realization. Mahina natin. Katulad natin. Ganyan ang tao. Siya ay proud to himself. Kaya ang taong masyadong bilib sa sarili, masyadong, di ba sinabi ng salita ng Diyos, sabi dito sa Mark 10:25, magaan pa nga ang isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayon kaysa isang mayaman ang pumapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang anak ng tao ay di naman nagparito upang paglingkuran, kundi maglingkod. Ibig ba sabihin yung taong mayaman hindi maliligtas? Maliligtas din po. Kaso yung kayamanan, yung kasikatan, yung pagiging pagkilala mo sa iyong sarili na mataas, yun ang nalilihat lang. Hindi sinasabi yung mga mayaman hindi na maliligtas. Pero kung ang tao ay nakadepende doon sa kanyang kakayanan, sa kanyang kayamanan, na siya ay malakas, hindi niya inaamin na siya ay mahina at may karamdaman, hindi siya maliligtas. Kaya pag-amin na siya ay mahina at may karamdaman. Number 3, sabi dito, sa verse 12 din, 2 Kings chapter 5, verse 12,
Hindi ba ang Abana at ang Parpar ng mga ilog sa Damasco ay mainam kaysa lahat ng mga tubig sa Israel? Hindi ba ako makapaliligo sa mga iyon at maging malinis? Sa gayon kumipihit siya, umalis at nag-irit na naman siya. Talagang makari akong ito kinaaman eh. Kalupata mo. So sabi niya, kumbaga, ang kasing specific ilog ng Jordan eh. So sabi ng Naaman, kung ilalagay natin sa konteksto ngayon, mas masanting naman kay Villa Alfredos eh. O mas masanting naman kay Clark. Mag-staycation po kayong masanting na resort. Bakit in Jordan pa? Baka maburak ka rin. Baka maputik sa Jordan eh. Kumbaga sa ating panahon, bakit sa Palakula ko pinapupunta? Parang gano'n, ano? Ang ibig sabihin, ayaw niya sundin yung specific na instruction. Kasi nga, marami siyang option. Sabi niya, hindi ba ang Abana at ang Parpar ay mga ilog sa Damasco na totoong mainam, ang ibig sabihin maganda, di ba? Pero ang specific instruction ay ang Jordan. Ganyan din ang tao, mga kapatid. Kaya hindi sila nakasusumpong ng kaligtasan sa Panginoon sa Kristo. Marami silang alibis. Marami silang dahilan. Di ba? Sa Panginoon Yesus lamang eh. Anong dahilan nila? Ay, lilinisin ko muna ang aking buhay. Malilinis mo ba ang sarili mo sa iyong buhay? Hindi na ako magmumura. Dapat di na ako magmumura para tanggapin ko ang Panginoon. Mali po mga kapatid. Tanggapin mo muna sa pananampalataya ang Panginoon. Aminin mo na ikaw ay makasalanan at tanggapin mo ang Panginoon sa Kristo sa pananampalataya, sa isang maisking panalangin ng pananampalatayang seryoso. At doon ang starting point, doon kanya babaguhin unti-unti. Kaya mali yung reason na I have to clean myself before I go to the Lord. Mali yun. Tanggapin mo siya sa pananampalataya. At doon ang starting point na babaguhin kanya unti-unti kayong buhay. Kaya yun yung mga dahilan, mga alibis. Aalasin ko muna yung bisyo ko. Doon na lang ako sa kinagis ng reliyon. Nandun naman si Jesus eh. Yung kinagis ng reliyon, Jesus plus tradition. Yung ibang reliyon, Jesus plus good works. Hindi po. Ang Panginoong Yesus lamang. At kung nasa Panginoong Yesus ka na, yung mabuting gawa ay bunga ng iyong tunay na pananampalataya sa Kanya. Yun ang bunga. Kaya, ang daming option ni Naaman. Ito bang ilog na to? Yan, mas maganda pa yan. Parang ganun ang Kristiyano. Parang ganun ang tao bago siya naging Kristiyano. He has to think of many ways. But there is only one way, the Lord Jesus Christ. He is not one of the many ways. Jordan River is not, siya lang, yun lang, hindi, maraming river. Kung saan ka komportable. Hindi totoo yung all roads leads to heaven. Hindi lahat ng denomination, hindi lahat ng reliyon ay patungo sa langit, kundi ang Panginoon sa Kristo lamang. Siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Katulad ng ini-instruct ni Elias kay Eliseo, ay kay Naaman, mandilo kang ilubog mo yung sarili sa Jordan ng 7 beses. Yun ang instruction. Very clear. Kaya ang Diyos, point number 4, siya ay nagpapagaling sa atin physically and spiritually. Kaya narinig ko na minsan sa isang mensahe, ang doktor, ang nag-o-opera, nag-reseta ng gamot, but eventually, Diyos ang
nagpapagaling. Ang sabi ng special number natin, He is the God that healeth thee. The doctor, the nurse, the gamot, they are supplementary. But God is the healer. Siya ang ating nagpapagaling physically, katulad dito. Kaya, ginamit ng Diyos. Ginamit din ng Diyos yung mga lingkod niya eh. Di ba? Sa verse 13. Ang sabi ng mga lingkod niya sa verse 13, ang dami mong iniisip na aman, mayabang ka, marami ka pang iniisip. Bakit di mo gawin? Bakit di mo subukan? Di ba? Sabi ng mga lingkod niya, gawan mo na. At tsunekin gawan mo na. O ang dakal ka pa isipan. Ba't di niyo po gawin? Subukan. Makita na sa verse 13, At yun nga ang ginawa ni Naaman. Siya'y pumunta sa ilog ng Jordan at inilubog niya ng 7 beses. Hindi 6 na beses, hindi 5 beses, hindi 4 na beses, kundi 7 beses. You must be specific. Kasi hindi ka gagaling kung 5 beses lang o 6. Kailangan sumunod. By palaging lesson ni Brother Jun, absolute obedience. Yung eksaktong pagsunod. Clear obedience. Hindi busik-busik lang, kundi ilubog. Ilubog. Siya nilubog. At ang sinaaman nga, ay ano sabi, at nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata. Diba? Ganda pala, no? Parang, ang tawag doon? Na overall? Anong tawag doon? Overall? Nagkutis, parang bata. Totoo kaya to? Na tayong mga matatanda na, magpalbog ka mo kaya yung organ. Kaso, mamatay tapa mo. At yung stress po ito. Pero, sabi ng salita ng Diyos, siya ay parang bata yung kutis niya. But that's not what important. Hindi siya ganun ka-importante. Ang importante yung spiritual. Mga kapatid, tayo'y binago na ng Panginoon. Noon tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Kaya sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah chapter 1 verse 18, magsiparito kayo at tayo'y nagtatwiran. Sabi ng Panginoon, bagamat ang iyong kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Mapulang gaya ng matingkad na pula. Ganun daw yung ating kasalanan, naging maputi nung tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo. Sabi sa John 15 verse 3, kayo'y malinis na sa magitan ng salita na sa inyo'y sinalita. Ang tanong ay, mga kapatid, sa ating FB viewers, tayo ba ay nagpalinis na sa Panginoon? Are you washed in the blood of the Lamb? Nagpalinis ka na ba sa Panginoon? Tinanggap mo na ba siya? Yung dugo na dumaloy doon sa krus ng Kalbaryo, nilinis na ba ang iyong kasalanan? Lumapit ka na ba sa Panginoon? Tumawag ka na ba sa Kanya? At kung tinanggap mo na siya bilang Panginoon tagapagligtas, nilinis ka niya. Ang ketong ng kasalanan na maruming-marumi ay nilinis na. At ikaw ay may buhay na walang hanggan. May kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Na tayo'y nilinis na. Hindi lang sinaaman sa kanyang ketong, kundi sa mga taong tumanggap na sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas. Alam mo yung sinaaman ay mamamatay din. Mamamatay din sinaaman eh. Hindi lang nakatala sa Biblia. Hindi natin alam kung anong kinamatay niya. Maaring may ketong pa rin siya, di ba? Parang yung sakit natin kasi eh. Kung anong hindi nakatala. Pero ibig sabihin, kung nilinis na siya sa kanyang karamdamang keto,
most importantly, nilinis na siya sa kanyang spiritual na buhay. Di ba, anong awit kanina? Are you ready to face Jesus? Kung pinagaling ka na spiritually, handa ka na harapin ang ating Panginoon Jesus. Di ba, napaganda ng special number? Then we are ready to face the Lord because we are spiritually healed. Spiritual na pinagaling ng Panginoon. Number 5, naway maging katulad tayo noong alila na bihag ng asawa ni Naaman. Gamitin tayo na ituro ang solusyon. Anong solusyon? Sabi niya, ituro, ang makapagpapagaling sa iyo ay si Eliseo na nasa Samaria. Naway gamitin tayo na ituro. Sa panahon natin ngayon, sabi nga sa mga nangyayari, ikaw ba'y bahagi ng solusyon o bahagi ka ng problema? Tayo mga Kristiyano, bahagi tayo ng solusyon mga kapatid. Sapagkat itinuturo natin ang kalutasan, ang lunas, ang ating Panginoon Jesus. Kaya napakaganda nitong example dito din. Yung walang pangalan na itinuro ang solusyon. Yung bihag na asawa ni Naaman. Wala siyang pangalan, hindi siya sikat na Kristiyano. Pero itinuro niya ang solusyon. Katulad din tayo ni Eliseo na sabihin ang gagawin na isa lamang ang daan ng Panginoon Kristo. Kasi yung specific na instruction na yun, na ilubog ng 7 beses sa Jordan, yun ay example na isa lamang ang instruction sa Panginoon Diyos lamang ang kaligtasan. Pagkahuli-hulihan mga kapatid, last point, dahil yung ating tema ng DBBS ay Jesus is the healer, di ba? Sinundo ko lang. Dinagdagan ko lang ng konti. Anong sabi ng kanta? May 10 may sakit. Pinagaling ni Jesus. Ang siyamang umalis. Ang isa ay nagbalik. At siya ay lumuhod sa paanan ni Jesus. Ang sabi niya, salamat po, Jesus. Yung 10 ba yun? Anong sakit niya? Ketong, di ba? At nung bumalik yung isa, 10 sila eh. Bumalik yung isa, nagpasalamat sa Panginoon. Yung 9, nasaan? Sila ay pinagaling temporarily sa physical. Pero spiritual, sila ay hindi magaling. Nakuha nyo mga kapatid? Kaya yung isa na yun ay pinagaling ng Panginoon. Pinagaling siya physically and spiritually. And he thanked God for that. Ang masakit mga kapatid, tayong mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, baka hanapin tayo ng Panginoon. Nasaan yung aking mga pinagaling? Nasaan yung aking mga pinagaling? Bakit hindi sila sumasamba? Bakit hindi sila nagpapasalamat? Alam niyo ba si Naaman, siya ay nagtiwala sa Diyos at naging siyang mananamba. For reference, verse 15 and verse 17 of 2 Kings. Kaya masakit tanggapin. Kayong mga pinagaling, kayong mga Kristiyano, baka sabihin ng Panginoon, nasaan kayo? Okay naman yung pasalamatan natin siya, sambahin personally. Ang masakit ay wala ka sa sama-samang pagtitipon. Diba? Nasaan kayo? Sabi ng Panginoon. Nasaan ang 9? Sila ay hindi mananampalataya. Pero sa atin mga kapatid, tayong mga mananampalataya, tayong mga tunay na mananamba,
at tunay nagpapasalamat, tayo sama-sama sumasamba. Sabi nga sa Hebrews 10:25, kayo magsidalo at huwag niyong gayahin na gaya ng iba. Kayong mga spiritual na pinagaling, kayong may buhay na spiritual, magpasalamat kayo, sambahin niyo siya. Huwag nawa sa ating marinig sa atin ng Panginoon, nasaan kayo? Na sinasabi niya yung siyang. Pero sa atin, ito'y hamon sa atin na tayo magpasalamat sa Kanya. Na tayo Kristiyano na, pinagaling niya na tayo spiritual. So yun po yung ating mensahe ngayon, na ang Diyos ay nagpapagaling. Minsan ang tao ay matigas ang ulo, siya ay nagpapagaling at gamitin tayo katulad ni Eliseo, katamo. Walang pangalang alila na ibahagi ang Ebanghelyo. Ibahagi ang solusyon, remedyo ng kasalanan, ang ketong ng kasalanan. At lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Kahit tayo iisa lamang, kahit tayo minority lamang, tayo laging magpasalamat sa Kanya. Tayo laging nasa gawain at magpasalamat sa Kanya sapagkat tayo binuhay niya, spiritual. Tayong nakasumpong, nakagalingan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, aming Ama, maraming po salamat sa kagalingan na ipinagkaloob mo. Sa mga karamdaman na aming nararanasan na pinagaling niyo, Panginoon. At higit sa lahat, sa kagalingang spiritual, ang aming karumihan, ang ketong ng kasalanan na aming namana at ginagawa ay pinatawad mo na at nilinis mo na ng ibanang na dugo. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus. At gamitin niyo rin po kami upang ibahagi sa iba ang lunas, ang kalutasan ng problema ng ketong ng kasalanan. Ibahagi ang aming Panginoon Jesus Kristo, ang dakilang manggagamot na siya nagpapagaling at nagpapatawad na aming mga kasalanan. At patuloy niyo pong ipaalala sa amin na hindi mawaglit sa aming isipan, sa aming puso, ang taus-pusong pasasalamat at pagpupuri at pagsamba dahil sa spiritual na kagalingan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Naway kayo po ang patuloy na maitaas, maparangalan sa umagang ito. Ang iyong biyaya at pagpapala ay sumaamin na lahat sa tanging pangalan na aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Salamat po sa mga salita ng Diyos na naring narinig. Tunay nga na siya lamang po yung nagpapagaling sa iba't ibang karamdaman. At hindi lang sa physical na karamdaman, baging sa spiritual na karamdaman po. At tayo mga Kristiyano na nililis na ng ating Panginoon na patuloy na siyang pasalamatan at patuloy na siyang ipahagi po ang kanyang salita, ang Panginoon sa Kristiyanismo na siya nagbago sa bawat sa atin. Habang pinagbulig-bulig po natin yung salita ng Diyos, yung ating closing song po, alahoban mo ang siyang sundin. At sa uling stanza po, tayo po itatayo. Sabay-sabay po natin awitin po. At sa uling stanza po, tayo po itatayo para sa ating closing prayer. Akapela po natin awitin po.
siyang sundin, putik ako na hugisin. Ayon sa ibig mo ay gawin, handa akong iyong hubugin. Kalooban mo naway gawin, ako ngayon ay iyong subukin. Ako'y hugasan, akutin, nakatungong ika'y hiintin. Kalooban mo ang siyang sundin, ako'y tulungan ang dalangin. Kapangyarihan ay iyo rin, hipuin mo at pagalingin. Sundin mo ang iyong kalooban, ako'y sakupin ng lubusan. Hanggang si Kristo ay mamasdan, tanging sa akin tumatahan. Para sa ating closing prayer po, pangalan po na ni Brother Ron Vilacruz po. Ay wala namin na pinag-just na pinagpapasalamat sa napakagandang biyaya, napakagandang araw, at napakagandang mensahe na pinagkaroon mo sa mga kasama. Maraming salamat. At dahil isa po kami doon sa nilibus mo, binigyan po kami ng pagkasan sa aming problema kasalanan. Salamat sa Panginoon Jesus na nagbigay po ng kaligtasan sa bawat sa amin. Salamat po na naging karoon kami ng aman ng sa buhay ko namin at tinawagin ko sa kanan. Walang lugar o kabanalan sa aming puso. At dahil sa pagmamahal mo ay binigyan mo kami ng palunasan. Bilinis mo ang aming sakit na aming kasalanan noon. At dahil nito ay tubos ang aming pasasalamat sa binigyan mo na pagmamahal sa mga sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, kung meron pa po na isa o dalawa kung mag-isa ay pumatigil sa viewers po namin ay wala pa pong tunay na pagpunay sila po na nawa ay magitan po ng mga mensahe kami namin ay pagpapala ito at pagpapala po ito para siya ay tubos na sa mga sa iyo Panginoon magpalinis na sa mga kasalanan na ay walang sino man na higit sa iyo ang makakapagpalinis sa aming kasalanan. Nawa Panginoon ang mga mensahe na ikaw na narinig ay naging pagpapala sa amin hamon sa mga tao na wala ka po pangunayan ng relasyon sa iyo Panginoon. Salamat sa aming kapatid na ginamit mo sa umagang ito Panginoon. Ako namin talipin namin ang Banal na Espiritu ang magsalita at paliwanag sa mga mensahe na narinig. Sa lupa ang buhay ay mabilang pagkasal mahabang panahon para ikaw ay may bahagi niya ang mga salita ng Panginoon sa mga tao at makinig at makikinig at mga kailangan pa rin at itaas ng klase sa Panginoon. At bawat isa na nandito ang Panginoon ay magpapasalamat ay siya pa ay nakarinig na ng kami ng biyaya ng pagpapala ng Yesus sa aming Kristo. Sa mainigan na ginagkalugod sa lahat ng Panginoon dahil sinaway mo lahat ng magsalabar sa aming isipan. Pagkinig ang bawat puso sa mga Pwede ang susunod na